nito ay City Resolution number 28, Series of 2024. A resolution continuously declaring Senator Christopher Lawrence Bong Tesoro Go as adopted son of Gapan Nueva Ecija. Senator, sa harapan po ng mga kasamahan kong empleyado, continuously po, kasi po para po sa kaalaman nyo, nung 2020 pa lang po, nung mayor pa lang po si Congressman Eming Pascual, meron na po kayo agad resolution as adopted son. Opo. Kaya lang po, yung kuya ko yung nakapirma doon, gusto ko po, mas malakas ako sa inyo kaysa sa kuya Eming ko. Kaya po ginawa ko 2024, kami na po ng buong sanggunian ang nakapirma dito. Senator Bongo, welcome po bilang isang kapatid naming Batang Gapan! Maraming salamat sa iyo, Senator Bongo. Maraming salamat mo'y pagsiservisyo. Maraming buhay ang nagbago. Magpupugay ay alas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Maraming salamat po na bilang isang adopted son ng Gapan Nueva Ecija at bilang Batang Gapan. Ituring nyo lang po ako na parang kapatid nyo na rin po o kuya. At patuloy po ako magsiservisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, parati ko kasing naririnig na Hello. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Parati ko kasing narinig, salamat Senador Bongo sa mga tulong sa Malasakit Center, Super Health Center. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa ating minamahal na Mayor, Joyce, maraming salamat po. Patuloy po akong tutulong dito sa abot ng aking makakaya. Bukas ang aking opisina para sa inyo lahat, mga konsehal, mga kapitan, paglalaban ko po kayo. Galing rin po ako sa baba. Matagal rin po ako nagtrabaho kay dating Mayor, dating Presidente Rodrigo Duterte. Alam ko po itong flag ceremony sa umaga ng Lunes. Sabi ko lang po kay Mayor, hindi lang po parati kaming nakaka-attend kasi si Mayor Duterte noon, medyo sa hapon siya hanggang madaling araw yan nag-uopisina. Alauna, pero inuubos niya po hanggang makauwi yung pinakahuling lalapit sa kanya. Kaya ako mismo, sa umaga pa lang, kapitan yung kaharap ko. Hanggang pag-uwi ko rin ng hating gabi, kapitan pa rin po. Kaya kapitan, naintindihan ko rin po ang inyong trabaho. Palakpakan natin ang ating mga kapitan, konsehal, lahat po kayo. Of course, Mayor, no? Lahat ng department head, salamat po sa inyong serbisyo. Kayo po ang hero sa panahon ng pandemya. Hindi po natin mararating itong kinatatayuan natin kung hindi po dahil sa inyo. Alam ko yan, City Health, accountant, assessor, budget, lahat po, sangguniang panglungsod, ang inyong CSWDO, LCR, lahat po, CDRRMO, di ko na po maisa-isa. Mga TODA, paborito ko yan sa Manila, mga TODA, salamat sa inyo. Kung ano po may paglilingkod ko po sa inyo. Mga estudyante naman po, kung pagdating ng panahon, kung makatulong po ako na magkaroon rin po ako ng mga scholars dito. Bilang chairman po ng Committee on Youth sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Malay nyo, kayo rin po ang maging senador pagdating ng panahon. Gawin nyo lang po ang tama parate. Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Hindi kayo magkakamali dyan, mga kababayan ko. At sa ating police, military, BGMP, Coast Guard, at ang ating Bureau of Fire. 2018, inuna namin ni dating Pangulong Duterte, idoble po ang sahod ninyo. At hindi po magiging successful na labanan ng kriminalidad, insurgency, terorismo kung hindi po dahil sa mga uniform personnel. Palakpakan rin po natin ang ating mga uniform personnel. Gusto ko rin pong banggitin sa inyo, ako po isa sa author at co-sponsor na una
ng Salary Standardization 5 noong 2019 at nag-file din po ako ngayong 2024 ng Salary Standardization 6. Naintindihan ko po ang trabaho ng nasa gobyerno. Ang hirap po. Kaya dapat po ibigyan kayo ng maayos na kompensasyon. At isa rin po ako sa author, co-sponsor ng Magna Carta for Barangay Health Workers. Kaya mga medical frontliners, ipaglalaban ko po kayo parate. Yung inyong HEA nun, pinaglalaban talaga natin at nangako po ang DBM at DOH, mababayaran po kayo ngayong taong ito, yung mga health emergency allowance. Paglalaban ko po kayo. Ngayon, bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado, 3 po ang aking naging prioridad. Bibilisan ko na lang po. Alam kong mainit, pasensya na po. Masama po ang panahon sa Maynila. May paparating po na bagyo. So sa ating disaster, ingat po tayo. Ready po tayo. Typhoon signal number 4 nga po sa Batanes sa ngayon. Medyo masama, malakas yung hangin. Kaya po medyo natagalan po kami. Ngayon, chairman po ako ng Committee on Health, Youth and Sports. 3 po ang aking naging prioridad bilang chairman ng Committee on Health. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Meron na ho tayong 166 na malasakit center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. At gusto ko lang po banggitin sa inyo, mismo po dito sa Nueva Ecija, meron po kayo, isa kayo sa pinakamaraming malasakit center sa buong Pilipinas. Talavera General Hospital, Dr. Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center at Eduardo Hoson Memorial Hospital in Cabanatuan City. 3 po ang inyong malasakit center. At kung meron ho kayong pasyente, kakailanganing dalahin po sa Maynila Heart Center, tutulong po ako doon. Sabihan nyo lang po ang aking opisina. Pati pamasahin ng inyong pasyente, tutulungan ko hanggang makabalik dito sa Gapan. At itong mga malasakit center na to, may DOH dyan, may LGU. At gusto ko rin po pasalamatan, of course, Governor Umali at si Vice Governor Umali rin po, Anthony Umali. Salamat rin po dito sa mga malasakit center. Pangalawa, Super Health Center. Isisingit ko lang po sa inyo. Ano po itong Super Health Center? Iba rin po ito sa malasakit center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta dahil lahat ng Pilipino, miyembro po tayo ng PhilHealth. Dyan na tayo magpakonsulta. Mas madidecongest ang hospital kung meron tayong mga super health center. Papangalanan ko lang po sa tulong ng mga kasamahan ko sa Kongreso, Congressman Eming Pascual. Ma'am, pakiabot sa kanya. Salamat po sa tulong. Magkakaroon po tayo ng 9 na Super Health Center sa probinsya po ng Nueva Ecija. Camtinio, Rizal, San Leonardo, Santo Domingo, Aliaga, Bongabon, Llanera, Sayan City, Zaragoza. Mayor, kung pagdating ng panahon, kung kailangan nyo po ng Super Health Center dito at meron nyo kayong lugar na paglalagyan, willing po akong tumulong para ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Ang dami pong pera ng PhilHealth, dyan na kayo magpakonsulta. Tinaasan na po ang subsidy from 500 to 1.7. Nabalitaan nyo ngayon, may reserve fund ng PhilHealth. Sobra-sobra ang pera nila. Tapos yung mga pasyente hindi makalabas ng ospital. Kaya babantayan ko po ito. Ngayon, nangako ang PhilHealth, tinanggal na nila. Nagkaroon na po ako ng 3 hearing sa Senado. Nangako sila, tatanggalin na po nila itong single period of confinement policy. Ano po ito? Pag nagka-bleeding tayo, pneumonia, diarrhea, within 3 months, bawal nang i-cover muli. Tinanggal na nila. Nag-decide na po sila yung board na tatanggalin. Ako po ang nag-push nun na dapat tanggalin. Kalokohan po yung pulisiyang yun. Mapigilan ba natin magka-pneumonia? Sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ibalik nyo sa tao. Pera natin yan. Contribution natin yan. Nagpasa rin kami ng bill sa Senado na dapat po ibabawasan muna ang premium contribution by 2025 po. Dahil kaltas po yun sa sweldo natin. Dapat i-expand nila yung benefit packages, i-increase nila yung case rates nila. Ang mga dental, dagdagan nila dapat. At dapat mabawasan po yung out-of-pocket expenditures natin. Kawawa yung mga mahirap. Anyway, balikan ko lang po yung Super Health Center. Ilapit natin yung serbisyo medical sa ating mga kababayan. Pwede na po dyan mga anak, yung mga buntis. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayong magpabuntis.
nakikiusap lang po ako, Mayor. Konsehal, baka pwedeng umupo muna kayo. Sandali lang. Upo, mga konsehal, kayo po, kung may upuan, upo muna kayo. Kung problema, walang upuan dyan. Pasensya, bibilisan. Upo muna kayo. Ngayon, magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas. Sabi ko, kasama na dyan ang Siam dito sa Nueva Ecija, 600 sa buong Pilipinas. Sa Batangas, Tingloy, Island, pinaglagyan nila. Kung wala pa yung Super Health Center doon, yung mga buntis, manganganak na lang sa bangka, sa tricycle, sa sobrang layo ng ospital. Ngayon, doon na sila manganganak. Ilapit natin yung serbisyo medical. Third, Mayor, meron po tayong batas na ipinasa. Priority ni Pangulong Marcos, ako ang principal sponsor, Regional Specialty Center. Magkakaroon na po, magtatayo na sa loob ng 5 taon ng mga specialty center sa buong Pilipinas. DOH Hospital. Halimbawa, dito po sa inyo, sa Dr. Paulino Garcia, existing nila burn care, trauma care, eye care. Sa loob ng 5 taon, maglalagay na po ng heart center dyan, renal care, neonatal care, cancer care, geriatric care sa mga matatanda, dermatology. Lalagyan na po dyan sa Dr. Paulino sa loob ng 5 taon po. Ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan para hindi na po mahirapan. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Second, chairman din po ako ng Committee on Sports. Mga kabataan, kung may mga paliga kayo rito, inter-barangay, kapitan, inter-barangay, basketball, volleyball. Isang paraan po yan na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At pagmamalaki ko lang po sa inyo, isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Meron tayong eskwelahan na pwede mag-training ang mga estudyante. Mga kabataan, may dala akong bola sa inyo. Gusto nyo? May dala akong bola para sa inyo, mga bata. Basketball, volleyball, laro na lang kayo. At kung may paliga kayo sa eskwelahan ninyo, susuportahan ko po. Ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Pero pasensyahan nyo na po. Lahat ng departamento, bigyan ko kayo ng bola rin. Basketball, volleyball, 1 per department. Kaya lang, walang hangin yung bola. Okay lang? Okay lang, may vulcanizing kayo. Pero kung nagmamadali kayo, pwede nyo lapitan si Philip Salvador. Nandito po ang aking kaibigan, si Philip Salvador. Palakpakan naman po natin. Pwede nyo lapitan si Philip dahil marami po siyang dalang hangin sa tiyan niya. Minsan, tumutunog yung pantalon niya. Hindi ako makahinga. Siya pang galit kasi nakikiamoy lang daw ako. 71 years old na po si Philip Salvador. Pero may asim pa yan. Noong isang linggo po, galing kami ng Lobo, Batangas. Ang init ng panahon, ganito rin po. Pagsakay namin sa sasakyan, basa yung t-shirt niya. Napatunayan ko, may asim pa talaga. Taga, sandali lang. Mababatiin ka. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Alam niyo, mahal na mahal ko itong aking best friend, ang inyong bagong adopted son, Senator Bongo. Sobrang mahal ko yan. Pero sinasabi niyang, may asim talaga. Umakyat ho kayo dito, yakapin niyo ako. Pangulang ang mga ano. Ikaw pala. Hindi. Huwag kayo mag-alala, binilihan ko ng tawas. Ikaw pala. Mga kababayan ko, chairman din po ako ng youth sa mga kabataan. Kung meron kayong mga programa na kailangan ng tulong, tutulong po ako sa inyo mga kabataan, bilang chairman po ng Committee on Youth. So maraming salamat po sa pagkakataon. Pupunta pa kami ni Mayor mamaya sa mga napiling indigents ngayon. Mamimigay po kami ng tulong sa inyo ngayong araw nito. So salamat po muli. Ulitin ko, pag napasyal kayo ng Maynila sa Senado, bukas ang aking opisina sa inyo. Ituring nyo lang po ako na Kuya Bongo ninyo. Pasyal kayo ng Davao, Mayor. Ipapasyal ko rin po kayo doon sa Davao. Hindi ako nagbibiro. Kahit pamilya nyo kasama ninyo, bukas po ang aking opisina para sa inyo lahat. Tawagin nyo lang po akong Bongo, Kuya Bongo, o Senador Bongo, okay lang. Pero may pakiusap po ako sa inyo. Halimbawa, mas matanda kayo sa akin. Sinong may apo na rito? Ma'am, huwag mo naman akong tawagin kuya. Siyempre, 50 years old na po ako, nagtitina na. Bata lang po ako tingnan. Tawagin niyo lang akong Bongo. Hindi niyo naman malilimutan ang pangalan ko. Pumunta kayo dyan, traffic. Anong maalala niyo? Ano yung green? Oh. Ngayon, pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Oh.
Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? Paborito naming ulam, mong? Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? May laseng ko rito. Volunteer lang, isa lang. Ay, meron yan nagtuturuan. Halika. Dalawa. Yes! Eto na! Ang inyong pinakahihintay! Senador Bongo na! Mulat ang mata, tuloy ating pag-asa. Siya ang sagot sa ating mga namumroblema. Lahat ng merong sakit, tinutulungan niya. Ahaha. Pang-hospital gamot na ating kailangan, sinisiguro niyang tayo'y nabibigyan.